tinest ko ang internet speed ng aking internet connection. Using the same PC, the same router, the same PLDT subscription plan, and the same Ethernet cable. Pero bakit magkaiba ang speed? This is my first speed test. And this is the result. At ito naman po ang aking second speed test. At ito naman po ang resulta. Nakapagtataka di po ba mga ka-IT? On my first speed test, kung titingnan natin dito sa network connections, ano ang nakikita ninyo? I'm using a 2.5 Gbps Ethernet to USB adapter. Ibig sabihin, kahit 2.5 Gbps pa ang internet plan ko, kayang-kaya ng aking PC. Pero kung i-double click po natin dito, tingnan ninyo ang speed. 100 Mbps lang na bottleneck po. 2.5 Gbps ang aking Ethernet port. 300 Mbps ang aking internet plan. Pero nakapo sa 100 Mbps lang. Which na yan din po ang actual speed na nakuha ko using my PC. Kung titingnan naman po natin dito sa second speed test, same 2.5 Gbps Ethernet port, same 300 Mbps Ethernet plan. Ang speed this time, kung i-double click po natin ito, is 1 Gbps na. Kaya no wonder, kayang-kaya nito ang 1 Gbps bandwidth. So ang tanong, bakit 100 Mbps lang ang nakuha nating speed sa first speed test po natin? Na dapat at least 300 Mbps or minimum 280 Mbps po ang dapat nating makuha given na 300 Mbps po yung ating internet subscribe plan. Meron pong 4 na rason kung bakit nangyayari po ito. But before that, like and share po and subscribe na din sa Kuya IT channel if hindi pa po kayo nakapag-subscribe and if you like this kind of content. So number 1, lost po ang RJ45 contact. Number 2, improper crimping. And number 3, damage ang UTP cable. So merong problema or merong sira sa UTP cable. And number 4, hindi po kumpleto ang contacts ng 8P8C. So tawag po natin dyan 8P8C, di po ba? 8 pins, 8 contacts. So dapat yung 8 pins is naka 8 contacts din. So kung 8 pins siya, 6 contacts lang, hindi talaga makukuha ang at least 1 Gbps na bandwidth. So dapat 8 pins, 8 contacts. So regardless po mga ka-IT, no, Cat-E cable man yung gamit niyo, Cat6, Cat6A, o yung iba mayroong Cat6E, or Cat7, or mag-Cat8 pa kayo, or kahit mag-Cat9, Cat10 pa yung gagamitin niyo. As long as hindi po kompleto yung 8 pins at 8 contacts sa pag-crimp ninyo, hindi po ninyo ma-maximize ang bandwidth ng inyong UTP cable. So, para masigurado po natin na makuha natin ang full bandwidth ng ating UTP cable, you have to do this 5 things. Dapat maayos po ang pagka-terminate ng inyong RJ45 sa inyong UTP cable. So, suggest ko lang po mga ka-IT, mas maganda talaga kung naka-pass-through na lang po yung pag-crimp ninyo. Using this, I recommend this Zorax na crimping tool. Astig talaga ito mga ka-IT, no? Sa pag-crimp. For sure, no? At least 99% sigurado po yung resulta after makrimp po niyo using this Zorax pass-through crimping tool. Yung 1% bigyan na natin sa nag-crimp. So again, number 2, dapat kumpleto po yung contacts, 8 pins, 8 contacts. And number 3, dapat at least 1 Gbps or naka 1 gigabit po ang Ethernet port ng inyong router. And number 4, dapat naka 1 Gbps din po ang yung Ethernet port or higher. At syempre, kung gusto niyo makuha yung 1 Gbps na internet speed, dapat yung internet plan po niyo syempre naka 1 Gbps din. Pero kung less than 1 Gbps, wala namang problema. No? At least, hindi ka ma-downgrade sa 100 Mbps. So kung plan po niyo is 300 Mbps, 500 Mbps, 600, 800 Mbps, much better talaga. So siguraduhin po niyo talaga
na at least naka 1 Gbps po ang Ethernet port ng inyong routers, switches, yung inyong PC, para at least ma-maximize po ninyo ang inyong internet connection subscribe plan. Pero kung gusto niyo naman pong malakas ang Wi-Fi, edi syempre mag Wi-Fi 7 na po kayo. Watch this!